po natin itong tanim. O, sabihin natin, aguy, may nasipa pala mga ka-GP na tao. Ang atin pong PCO secretary na si Cheloy Guerapil ay nasipa pala dahil sa Code Blue. Sino nga ba itong si Cheloy Guerapil mga kababayan? Alam nyo nung nakaraang araw, di ba? Tayo ay nag-content. Kaya lang sa kasamaang palad, hindi masyadong nakita. Dahil alam naman natin, shadow ban yung account ko ngayon. Now, itong si dahil nga po sa Code Blue na pinapakalat ng mga impacto. Impacto, 'di ba? Sabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay nakaratay na. Sila Glenchong, sabi nila hindi na kailangan gamitan ng makeup at kung ano-ano pa. Talagang bumagsak na daw. Patay na daw mga kababayan. At nung nagsalita naman, itong si Pangulong Bongbong Marcos sa RRMC para po tumulong sa mga kababayan natin na salanta ng baha at ng bagyong Enteng ay sabi nila hindi raw totoo, pre-recorded, 'di ba? Ang sabi naman po ng iba ay hindi rin daw pwede na sumakay ng eroplano dahil umuulan, dahil bumabagyo mga kababayan. Ito po yung sabi ng mga kolokoy. Ayan, imposibleng mag-helicopter siya kasi may ulan, lalo na kung may bagyo, makulimlim at may kidlat. Ayan. Kung natatandaan nyo, sabi po ni PBBM, yung fake news, dapat yan ang inaabangan natin. At sinabi ko rin po sa vlog natin na mayroong pong budget ang PCO para labanan ang fake news. Kaya lang po, mga vlogger ang nasa front line. Nanghihingi kami, si Mami Peng, kinakausap namin kasi siya lang may kontak eh. Kinakausap namin kung sino pa yung may mga kontak sa loob na pwede nilang kausapin pero wala pong ibinibigay. Kaya buwisit na kami kasi sa wall namin tinatadtad na kami ng katarantaduhan ng mga DDS at sinasabi nila na wala na si Pangulo. Well, bilang isang Pilipino na nagtatanggol at bilang isang Pilipino kahit na hindi nagtatanggol, karapatan ng lahat na malaman kung ano ang nangyayari sa Pangulo. Nagbitaw po ng salita ang Pangulo natin. Ito po yung sabi niya. Saglit lang Ito yung sabi ng Pangulo. Ay, hindi pala yan. Yeah. Nag-interject lang si Ba't ganun? Wala. Ay, hindi. Teka lang mga ka-GP nawala Bagal ng respond ng ano ko. Ito, sabi niya. Lumabas yung yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Yan, di ba sinabi niyang ganon? Yan ang kailangan nating bantayan. Mga kababayan, dahil nga po parang sa akin ang bigat niyan ay bantayan dapat lalong-lalo na ng mga nasa PCO. Pero wala po silang inilalabas na pandebunk dito sa pinapakalat ng mga damuho. Tapos, nung lumabas nga po yung helicopter na sinasakyan ni Pangulo, ito po yun Ayan. Yung helicopter na yan mismo. Ma'am Florida, Carlito Villa, ayan. Sabi po nitong si Cathy Buni ay peke nga daw po yung video na yan. Pre-recorded at gawa lang daw yan dahil nga po sa jacket ng ating Pangulo. Diyos ko, mukhang favorite ng ating Pangulo yan at nakita nyo naman mga kababayan. Sabi nila, yung boses daw AI. Ano?
Diyos ko, kayo, kagagawan nyo yung AI. Ngayon naman, pinaparatangan nyo ang Pangulo na AI yung gumawa ng voice. Mahirap kaya gumawa ng sobrang close na close. Parehas na parehas yung boses, no? Tapos yung bibig, parehas ng bitaw, mga kababayan. Hindi ko malaman dito sa mga to. Pero, eto po, biglang-bigla. Dahil nga, nakalasulat dito, ex-Duterte Railways Chief Cesar Chavez set to replace Cheloy Garapil as PCO Secretary. Oh. Palagay nyo kaya mga kababayan, ito kaya yung sinasabi ni PBBM na dapat ang PCO dapat binabantayan kaagad nila yung fake news. 'Di ba? Ayan oh, liwa-liwanag oh. Oh, pakita ko sa inyo. Google. Oh. Ay, iba yung pinapakita nito. Loko to ah. Oh, ayan oh. Ayan, yung balita. Oh, ex-Duterte Railways Chief Cesar Chavez set to replace Cheloy Garapil as PCO Secretary. Mamaya na natin talakayin yung ex-Duterte Railways Chief, mga kababayan. Pero, etong si Cheloy Garapil, putya, ako sa totoo lang sa totoo lang, kasi bago ito na balita, sorry, this is only my opinion. This is only my opinion. Nagulat ako, bago po ang balita na ito, naglabas na ng post si Maharlika. Naglabas ng post si Maharlika, naglabas ng video si Maharlika. O kung hindi man video, post. Ang sinabi niya, nako, dapat ka na rin magsalita, Cheloy Garapil. Tinanggal, pinalitan. Diba, magtataka ka talaga. Sabi niya pa dun sa post niya, kailan ba? Kailan daw ba nagkamali ang kanyang puting ahas? So palagay ko, mga kababayan, Cheloy Garapil, actually, sorry to say this, pero tao po ito ni Gloria. At mukhang ito ay tao din dati ni Digong. So instead na sila ay lumaban, no? Sila maging frontliner. Total, malaki naman ang budget para sa fake news peddler. Pero wala akong nakikita. Ang tagal nilang kumilos. Aantayin pa nila si Presidente na makita diyan sa mga press con. Tapos pag may nagpalabas, sasabihin na si PBBM, Peke daw yun, AI daw yun, wala pa rin silang sagot. Ang sagot lang nila, hindi dapat patulan ang fake news. Dapat ito ay manggaling sa reliable source. Mga puta! Inis ako Mga kababayan, kailan ba naglabas ng reliable source ang fake news peddler? Para namang tangang sagot yan. Fake news daw yun. Hindi daw galing sa reliable source. Kaya nga fake news peddler, it should be, mga kababayan, it should be stopped by you. Or kung ayaw nyo, magtapon kayo sa amin ng pansagot, pandibang. Tapos, eto dahil tinanggal na. Doon tayo sa sinabi ni Titigas. Welcome back, Titigas Tagal mong nawala. Eto mga kababayan, ang ipinalit, ex-Duterte Railways Chief. Si Cesar Chavez. Kailan ba mauubos? Kailan ba mauubos yung Diyos mio Marimar? Puro na lang Duterte. Puro na lang Duterte. Diyos ko, mga kababayan. Another Duterte.
Pero hindi ko naman sinasabi na porket maka Duterte, baka naman may problema na naman. Let's give him a chance. 'Di ba? Pero mga kababayan, sana pag pumalpak ito at hindi ka agad sumasagot, pwedeng sipain ka agad. Palpak na nga si Trixie Duterte. Maka Duterte. 'Di ba? O, tinanggal. Pinalitan ni Cheloy, maka Duterte, maka Gloria. Ang tahimik, ayaw magsalita. Tapos, tinanggal na naman another Duterte, papalitan na naman ng another Duterte. Diba? Sabi ni Giancarlo Toto, si Chavez Sunyango yan, kung saan nakadikit, nag-iiba ang kulay. Okay sana yon. Kung saan nakadikit, nandoon ang kulay, walang problema. Ibig sabihin, magiging kakampi natin siya. Pero wag naman yung anak ka ng tinapa, baka mamaya, nagpalit ka ng kulay, pero yung bitaw ng bunganga mo, yung apoy ng bunganga mo, para sa kabila. Diba? Sabi ni Eleanor Ursula, ni minsan hindi ko pa nakita na nagdebunk ng issue ang PCO ni PBBM. Yan nga po yung problema namin. Kaya nagwawala. Well, ako iniisip ko, sorry, merong mga kapwa ko vlogger na sinasabi nila ay kaya daw tinanggal si Cheloy, matagal na daw po na plano. Pero sa akin, bakit biglang-bigla? Hindi kaya dahil sa Code Blue na talagang nag-grant ng husto yung mga vlogger? Nag-grant din ng husto si Mami Peng, kaya inalis itong si Cheloy, pinalitan ni Chavez? Kasi ang totoo niyan, mga kababayan, ito po ang totoo niyan. Ang PCO, 3 ang humahawak. Bakit ko nasabi? Bago ang nangyari ito, si Cheloy, 1. Si Chavez, 2. Pangatlo si Emerald. 3 ang umahawak ng PCO. Magkakaiba lang po sila ng pinaka-tawag doon. Kalimutan ko yung terminology Pero lahat sila nasa PCO. Although ang pinaka-PCO chief nila si Cheloy, pero co-equal. Palagay ko co-equal yung kanilang trabaho. Pero sa dokumento, PCO secretary si Cheloy. Pero halos pare-parehas lang po sila ng bigat. Ang problema, anak ka ng tinapa. Ang dami ng fake news dito. Hindi nyo kayang tapalan. Hindi nyo kayang sagutin. Tingnan nyo. Ayan. Hindi ako naniniwala na matagal na nilang plano na tanggalin si Cheloy. Palagay ko, dahil ito sa Code Blue na sabi ni Pangulo, yan ang dapat nating bantayan. Pero walang sumasagot. 'Di ba? Walang naglalabas ng press statement, ng press release. Paano 'yan? Aasa na lang ba kayo sa mga vlogger? Pag wala ng vlogger, palagay ko, si Ai Chang, si Rory Speakmaster, si Jean Sanger, 'di ba? Si Ricky Pabellano, Eliner Sumar, si Macarons, si Lex Montero, si Chen Ram. Palagay ko, kung walang vlogger, nandun na yan sa kabila. Hindi, ito sa totoo. Kasi ma-impluensya rin si Maharlika. Marami siyang nabibilog. Marami siyang napapaikot ang ulo. Marami nga akong kakilala, nandun ngayon Yung isa nga na dumadaan dito sa bahay. Mga kababayan sinisigawan ako mukhang maka Duterte. Nagbablog ako dito, sinisigawan, "Oy, manahimik ka na!" Diba? Sabi ni Sam, matagal na ang reklamo dyan sa PCO. Diba? Hindi Macarons. Maging tayo, maging makatotohanan. Palagay ko, kung walang mga vlogger na nagtatanggol kay PBBM, at ang naririnig na lang natin si Maharlika, tingin ko baka lahat tayo nagpuntahan na dun. Diba? Ricky Pabellano, mga Duterte ayaw sa US pero China okay lang. Sabi ni Rory Speakmaster, hindi ako mabibilog ni Maharlika, I hate hitad. Hindi nga po. Halimbawa, wala ng mga vlogger na nagsasalita. Walang mga pro Marcos, lahat nasa kabila. Palagay nyo, may mapapanood pa kayong mga vlog? Wala. Mapipilitan kayo talaga. Diba?
Hindi, totoo naman. O, sabi ni Macaroons, legit loyalist to. Pero tama ka, idol. May impluwensyahan talaga si Tanga Hitad. Natanga yan si Hitad. Diba? Marami talaga. Marami nga napapaniwala. Biruin nyo. Yung sinabon-sabon ko nga nung nakaraan eh. Sabi ko sa kanya, diba? Ang sinasabi niyang ganon tungkol sa confidential funds daw, ginastos daw para sa NPA. Pero sinabi ni Risa na ito ay sinabi ni Sara na ito ay ginastos sa feeding program, libreng sakay, at planting of trees. Tapos meron pa siyang sinabi na yung isang vlogger. Alam niyo, lahat yun, kagagawa nila Maharlika yun eh. Kaya napaikot yung dating vlogger na kasama ko na yun, totoy-totoy pa yun. Edna Bonao, we love you PBBM Vlogs. At sabi ni Sean Carlo Toto, ikugtar kuntuno payro panihitad. Isang beses ko lang napanood si Maharlika, di ko nagustuhan dahil bastos walang kwenta. Susana Gander na imbag nga Rabi Kabsat. Miss Calderon, yung hindi pa nag-like dyan, mag-like naman kayo kung ayaw nyo ma-cite in contempt. Sabi ni Titi Gasmay merong naninigaw dito. Kung nanood kayo nung nakaraang vlog natin, sabi sa akin manahimik na daw ako. Aga-aga pa nun naingayan ata kasi baka mukhang maka Duterte. Sabi ni Rory. Kaya sobrang tiway talaga sa mga defenders ng PBBM. Let's all support our President BBM. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, wala namang problema magtanggol. Kaya lang, minsan nakakaurat. Pasensya na sa salita. Pero nakakaurat talaga. Didepensahan mo ang presidente natin. Manghihingi ka sa kanila ng hindi naman pera hinihingi mo. 'Di ba? Nanghihingi ka ng article, manghihingi ka ng patunay na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi talaga tinakbo sa ospital, na he is alive and kicking. Tapos ang sagot sa'yo, huwag niyong patulan yan. Fake news yan. Kaya nga, fake news nga dapat patulan. Dapat ipa-stop para nang sa ganon, wala na silang pambara. Diba? Ngayon, mga kababayan, huli na. Ang dami na nila, kumita na sila ng sandamakmak na pera. Ilang araw pinagpiestahan nila, napatay na si Pangulo eh. Diba? Ano pa yung isang inaalala ko na nakalimutan ko? Yung isa pang sinabi ng isang vlogger. Ang kulit eh. Sabi ni Ricky Pabiliano, ako pabor ako kay PBBM mag-extend. Termino niya. Pabor ako, sabi ni Chris Ulo, lahat PBBM vlogger pinapanood ko. Thank you so much po, Ricky Pabiliano. Sa totoo naman, diba? Si PBBM ngayon, ang pangalan niya ay talagang kalat na kalat sa ibang bansa dahil nga po sa galing niyang mamuno. Kahit nga yung amo nitong si Banat Boy, ganun din ang sinasabi. Nung kay Duterte, dinuduraan. Totoo po yung kwento na sinasabi ko sa inyo dati. Pag makikipag-meeting summit si Duterte, nandun siya sa isang upuan, tapos yung mga ibang leader nandoon sa kabila. Hindi siya pinapansin. Paano? Baka mamaya murahin niya. Baka mamaya pagsalita niya ng hindi maganda, 'di ba? Oh. Si Maharlika kulang sa uten. My God. Kulang sa hauten, 'di ba? Cristino Belen, dapat wala nang botohan ng presidente kung pwede nga lang 'di ba? Ngayon si dito talaga ako. Dito medyo problema din ako. Pero matapang itong si Chavez mabilisan din, parang si Torre magdesisyon. May napanood akong video. Ito, paparinig ko sa inyo yung video niya. Wait lang ipaparinig ko lang sa inyo yung video niya kanina. Meron siyang sinabi na medyo medyo kahit papaano parang ako na tawag doon?
medyo nagustuhan ko yung sinabi niya. Teka lang. Sana makita ako. Sana hindi pa binura. Medyo mahaba-haba na rin kasi. Oh. Oh, ito. Pakinggan nyo ha. Ito, pakinggan nyo, sinabi niya. Paminsan-minsan lumalakas ang ulan. Anong concern muna natin ngayon? Malakas ang ulan. Paminsan-minsan lumalakas ang ulan. So we created a digital hotline. In that digital hotline, kasama ang Office of the Executive Secretary, ang Office of Civil Defense, the PMS, the PAGASA, Office of the Presidential Communications Office, the, even including the Appointment Secretary and the DILG and MMDA. Ang task nito, bago mag alas 4 ng umaga, dapat may announcement na. Kung kinakailangan magbigay ng announcement ng Office of the President. Merong focal person from the Office of the Executive Secretary, focal persons from PCO, talagang dapat gumising ang alas 3 ng umaga para yung decisions ay dapat gawin. We will take the risk kung pagka nagsabi kami na before 4 o'clock, meron ng suspension ng klase, ng gobyerno or private, kung sakasakaling may ganun man, we will take the risk kahit pag alas 9, alas 11 ng umaga ay umaraw. We will take the risk. But the template is, bago maggabi, kapag alam namin na may problema tayo sa weather system, at ang tingin natin ay sa Metro Manila and its environ, gabi pa lang mag-a-announce na ang PCO. Ayun, medyo ano siya, medyo mabilis ng konti. Ewan ko lang kung pakitang gilas lang to mga ka-JP. Sabi ni Francis Boteng, Idol at daman request ko no kayat mo paki-ikat man jay sunglass mo. Ay, gusto niyo ba makita? Hindi niyo pa ba nakikita yung mata ko, mga kababayan? Yung isang mata ko, mata ng Amerikano. Nakita nyo ba yan? Lapit nyo sa mga monitor. Nagluluha kasi pag nakatapat sa sa ilaw o kaya sa monitor. Ayan Mata ng Amerikano, aswang kasi ako. Nakita nyo na? Ayan pinagbigyan ko na kayo aswang kasi ako. Sana nakita sana nung nag-request Tama ka Sir, Go Philippines, pagala kayong vlogger, sabi ni Virgilio Ramos. Sabi ni Adelma Villar, humahaba raw ang buhay ng taong nababalitang patay at nauna pa yung mga nananalangin. Di pwede. Di ba? Sa mga nagsasabi dyan, ng mga bashers, ako daw ay nagsasalamin kasi pangit naman talaga ako. At hindi ako naman nahihiya dyan sa aking mata, mga kababayan. Diyos ko, mula pagkabata, yan na yung nakikita sa akin Diba yan na yung pang-aasar sa akin. It just so happen na talagang hindi ko po kaya na mayat maya ako magaganyan sa harapan ninyo. Nakakahiya. Hindi ako makapokus doon sa aking mga trabaho dito para magbalita sa inyo. Diba? Sabi ni Eleodora Rubik, gwapo ka gayam kabsat. Aswang kano. Sabi ni Jean Sanger, aswang king kano. Nyajay. Ganyan din mata ko, nagluluha pag nakababad ako sa CP, sabi ni Robert. Ayun, Francis Boteng, nakita ko na idol. Ayan. Wala naman akong dapat ikahiya sa inyo. Diyos ko, mga kababayan, tao naman ako. Diba? Ganito lang talaga tayo. Ito yung binigay ng Panginoong Diyos sa atin Kailangan pa ba tayong magreklamo? Hindi ako kailangan magreklamo kasi alam mo lahat ng nagagawa ng normal na tao, mas nagagawa ko. Diba? Oy, nandito pala yung Tita Carclea ko. Naka-BG lang pala. Diba?
Sabi ni Jin Sanger, aswang Amerikano, aswang Kingano. Rory, speak master. Go Philippines, pogi ka naman. Amboy ka pala. Walang iya. Gwapo nga aswang maatan. Gwapo nga aswang. Diyos ko. Oh, okay mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat ha. At ayan, siguro naman sayang ko konti lang tayo eh. Pero sa susunod dadami ulit 'yan. Huwag niyo lang kalimutang mag-like. Sabi ni Carmelita Soriano, wala nga silang silbi, di man lang madibang o may pagtanggol si PBBM sa mga kaya nga po eh. Tapos ang pera nila panay ang bulsa, no? Dapat sa amin na lang binibigay. Kami masipag magdibang. Eh kung ayaw nila yung trabaho nila, ibigay na lang nila sa amin. Kami nahahawak ng PCO. Kaya lang hindi naman tayo siguro yung karapat dapat na fluent sa alam yung trabaho ng PCO, pwede na kami julalay. O kahit hindi na julalay, tapunan lang kami ng mga mahalagang info pandibang, 'di ba? Sabi ni Corazon Ramirez, saan nga bale nagmayat na pangangatawam, sir? Lumaki na nga po yung tiyan ko eh. Simula nung birthday ni Mami Peng, hindi na ako nakapagbuhat. Diba? Eduardo New, watching from White House, Yukon, Canada. Eleanor Somar, both for spoke po. Grabe naman. Ibubuot natin si Mahar Loka-Loka. Idol, okay lang po kung ganyan ang matayo. Malaki naman po ang puso yo sa mga tao. Di ba? Sabi ni Sam, kunin na natin ang BCO. Okay, thank you so much once again mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. At salamat po sa inyong pagsama at salamat po sa walang sawang suporta at pagmamahal sa ating Pangulo, sa bansa natin at sa palatuntunan po ni JNK na Go Philippines 3.0. Bali, 3 araw na lang siguro ang aantayin natin, no? Mabubuhay na naman yung 2.0 mga kababayan. Sana nga po pag dating ng 3 araw, magbilang lang tayo ng another 5 days ay mabuhay na po yung Go Philippines 2.0. Magla-live din tayo doon kasi medyo na kakaproblema to. So kailangan natin gisingin yung kabila. Diba? Grizelia Langgaman, shoutout po. Malditang Lola, shoutout from Tennessee. Eleanor Sumar, pokpok kasi. Thank you so much once again mga kababayan. Mama Gina, Alonzo and Trigger Woman 888. Shout out. Bye-bye. Buyers, see you guys.